Ating project po mga kaibigan, no? Yan, apartment type na pabahay po natin. Tara sa loob po, samahan niyo po ako. Yan. So ito na po yung ating pong project. Yan, project po natin mga kaibigan, no? Apartment type na pabahay po pinagawa po natin. So nagbuhos na po rito. Buhos na po yan ang poste. Yan yung mga hollow blocks pa tayo na binili. Shout out sa lahat ng ating mga Kalingap partners, supporters and sponsors sa ating programa. Po ang ating pong project. Yan. Matagal-tagal pa po itong project po kasi yan pa lang po ang ating nagawa. Oh. Yan pa lang po ang ating pong na-accomplish. Kasi talagang ano yan po. Talagang binaon ng husto yan para pag luminduluan po, matibay yung pagkagawa. At ngayon pong araw na ito po ating pong bigyan po ng pansin ang reaction po ng ating mga reactor na kasama. At ang ating pong kukuning reference ay yung kay Jolie Ponil. Regarding po doon sa mga binitiwang salita ni Mang Iking na mamatay na raw po ang mga Kalingap reactors. Yan. Ito po yan ang bigyan po ng pansin ngayon sa ating pong video po ngayong araw na ito, mga kaibigan, mga Kalingap. At ito po yung video po ni Jolie Ponil. Ating pong panoorin po yung video po ni Jolie Ponil, mga Kalingap. Ito po ang video. Sa pinaniniwalaan niya, kung saan man siya naniniwala, baka hindi na ipaliwanag sa kanya ng maayos. Kung marapat ba na ipanalangin mo yung kapwa mo na mamatay? Isang katanungan po na kayo lang po ang makakasagot. Narapat ba raw po na ipagdasal, ipanalangin mo yung kapwa mo na mamatay? Ito ba ay kalooban ng Diyos na ipagdasal mo ang kapwa mo tao? Kung sa palagay niyo po ay hindi kalooban ng Diyos, mali yung panalangin na ipagdasal mo yung tao na mamatay. Ano po? So, tuloy po natin yung video ni Jolie Ponil. At sa tingin mo ba, papakinggan ka naman kaya ng Diyos? Yan ang mga talagang katanungan. Marapat ba na ipagdasal mo yung mga taong na mamatay? Kapwa mo tao na mamatay, mapahamak? O sa palagay mo ba? Pakikinggan ka ng Diyos? Pakikinig ba ang Diyos sa iyo? Sa panalangin mo? So, kayo po mga kaibigan, sa palagay niyo po ba pakikinig ang Diyos sa iyo? Sa ganung uri ng panalangin at dasal na ikapapahamak ng kapwa mo? Hindi po dapat na ipagdasal natin na mapahamak yung mga tao. Na sila'y mapatay, magkasakit, or anumang mga dasal po na mga negatibo. Hindi maka-Diyos yan. Makademonyo po yan. At hindi kalooban ng Panginoong Diyos na ipag-pray mo yung mga tao na mapahamak po sila. Bagkos anong turo ng Biblia? Pagpalain po. Pagpalain. Kung may kaaway ka, pagpalain mo ang kaaway mo. Yun ang biblical principle. Pero yung mapahamak po, mamatay sila o maaksidente, magkasakit, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kasi po, hindi kanya pakikinggan sa ganong dasal mo. Kasi alam nyo ba na ang turo ng Biblia po, mag-ibigan at magmahalan sa isa't isa. Kung sa palagay mo may mga kontra sa'yo, ayaw sa'yo, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay, hindi lahat ng tao pabor sa'yo. So ipag-pray natin na sila ay pagpalain at maunawaan kanila. Yan ang tamang panalangin. Pagpalain sila at maunawaan kanila. Oh, yun dapat, hindi para ipahamak yung taong ayaw sa'yo. Kanino ka na nanalangin? Baka mali ang pinapanalanginan mo.
Yan ang tanong ni Julie Ponel, saan ka nanalangin? Baka mali ang pinapanilanginan mo. Oh. Kasi po ayaw ng Panginoong Diyos na magdasal ka na para mapahamak yung kapwa-tao mo. Kaya tanong ni Julie Ponel, baka mali yung Diyos na pinapanalanginan mo. Oh? Baka mali yung Diyos na iyong pinapanalanginan. Kasi gusto mo mapahamak yung kapwa mo, yung tao mo. Alam niyo ba mga kaibigan, gaano man kasama ang tao sa atin, huwag tayong magdasal na mapahamak sila o mamatay sila. Hindi tama yun. Kaya ang sabi ni Julie Ponel, baka mali yung Diyos na pinapanalanginan mo. Di ba? So tuloy natin po ang video, mga kaibigan. Okay. Tapos pangalawa po, yung yung mainit na usapin ho nung isang araw, kahapon, patungkol nga po dun sa pabahay ng Kalingap na nagkaroon ho ng damage. Na ang pagkakaintindi nga po natin ay sobrang lala ng damage. Pero sa kabutihang palad naman po, yung ex-angel ay nagpakita ho ng ebidensya kagabi. Di ba po? Nagpakita ng ebidensya. So, ayun, ganyan dapat. Hindi yung masyadong nauna yung dakdak na para bang masyadong exaggerated na nakakatakot tuloy. Di ba? At least nagpakita ho ng ebidensya. Yun po yung yung bahay nila. Tikyo na sabi daw po nagkabitak-bitak, pero sabi nga ni Julie Ponel, naglabas pa ng ebidensya na hindi man gaanong malala yung sitwasyon. Pero yung sa mga reaksyon po nila, ay akala po natin talagang sirang-sira yung bahay. Na durog, basag na basag yung mga hollow blocks, ay hindi man po pala mga kaibigan. So, sabi nga ni Julie Ponel, yan, tama yan, no? Ipakita yung ebidensya kung talagang sirang-sira, durog na durog, para malaman na talagang sirang-sira. Pero hindi po pala, no? Parang lumalabas po na yung mga balita, kumbaga saan na po talagang fake news, ika nga, hindi talaga tama. So dito, naglabas yung ex-angel daw po ng mga evidence tungkol po sa mga binanggit ng mga nagkabitak-bitak yung dingding na hindi po pala malala ang nangyari doon sa nakaraang lindol. Sa Davao ay talagang malakas. 7.8 yung lakas po ng lindol. Kaya maraming mga bahay po ang bumagsak. At gaano katibay po ang paggagawa ng bahay pag sobrang lakas yung lindol, talagang babagsak yan. Babagsak po yan. Lupa ang di ba? Lupa or bato ang itinayo yung bahay. Kaya talagang yan, pag lindol po, walang makaligtas yan. At sobrang lakas yung lindol, talagang bagsak lahat yan, mga kaibigan. Tapos pangatlo po, ito ang matindi. Yung mga magkakaalyado, magkakaalyado ay nagbabanatan. Di ba nung nakaraan si Pisot at saka si MC? So hindi ko alam kung nagkasundo na sila uli, marang hindi na, no? So ngayon po may bago na naman po. Si Pisot na naman po ang binanatan. Nung kasamahan din po nila na nagtatanggol po doon sa team nila. So pinakinggan ko siya, may mga punto siya eh. May mga punto siya na sa tingin ko papabor dito sa beneficiary nila. So yung magkaalyado raw po ay parang nagbabangayan po Kasi alam niyo po mga dating magkaaway yung mga yan. Dating mga magkasulungatan. Nagkataon lang po na may isang sinusuportahan, nasa palagi nila tama at naapi. So pumanig sila doon kay Tikyo, kay Bien. Pero alam po natin na hindi sila magkakampi, magkagalit yung mga yan. Kung kaya't nagkaroon po ng banatan bawat isa sa kanila. May isang sinusuportahan, pero ano mo nangyari? Sila po ay kanya-kanyang diskusyon. Ayan. So, ano man po maging ganap pa sa ibang mga panahon, abangan po natin. At yung buong kwento po at istorya, nasa vlog po ni Julie Ponel. Panoorin po natin yung mga live po ni Julie Ponel. Itong sa akin po, isa lamang pahapyaw
At pinapalam ko po sa inyo na yung mga ilang usapin po, mga issues, question po natin yung ibang mga issues. Na huwag tayong basta agad maniniwala. Siyasatin po natin kung totoo talaga, kung anong maging ganap, anong nangyari. Dapat po alam po natin lahat yan. Huwag tayong one-sided. Tingnan, suriin ang bawat issues para malaman po natin kung sino ang tama at kung sino ang mali. So, pangsamantala po mga kaibigan, yan lang muna natin pong itatopic. Natin pong binigyan po ng reaksyon. Itong kay Mang Iking at itong sa nangyaring lindol. Nasabi raw po ay nagkabitak-bitak yung bahay pero nasuri po natin at nalaman natin na fake news pala ang lahat. Hindi pala talaga totoong nagkabitak-bitak. May ilang porsyon lang po pero hindi man talaga sobrang ganun ang naganap. At ngayon po may mga ilang magkasama na sila po ay nagkanya-kanyang tirahan at banatan. So salamat po sa inyong pagtutok. Mabuhay and God bless po sa ating lahat. Muli ang inyong abang lingkod, Val Santos Matubang, simpleng tao, ordinaryong vloggers, muli sobrahan na maglingkod sa abot po ng ating makakaya. Mabuhay, God bless, mga kalingap. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon, nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.